Sa mga nakaraang linggo, pinangunahan ng mga balita ang pagsisikap ng United States na makipagkasundo sa pagitan ng Russia at Ukraine upang wakasan ang digmaan. Matapos ang pagkalat ng 28 puntong planong pangkapayapaan ni Donald Trump, nagkaroon ng sunod-sunod na aktibidad ng diplomasya. Nagpulong ang mga mataas na kinatawan ng iba't ibang bansa sa Miami, Abu Dhabi, Geneva, Moscow at Brussels. Sa kabila ng mga nakakaengganyong pahayag, mukhang malayo pa ring magkasundo ang mga posisyon ng dalawang panig. Tuloy ang pag-uusap habang nagpapatuloy ang mga kilos sa lupa, dagat at himpapawid. Patuloy ang matinding labanan nitong mga nagdaang araw. Habang tumitindi ang presyon ng Rusya sa lupa, pinapalakas ng Ukraine ang malalayong pag-atake sa enerhiya, infrastruktura at mahalagang target militar ng Rusya. Particular, kalalabas lang ng mga video ng matagumpay na pag-atake sa mahahalaga at mamahaling bahagi ng Air Defense Network ng Rusya, isang S-305 launcher at dalawang Naiobest 5 radar. Ang pagpapahina o pag-abala sa air defense ng Rusya ay isang mahalaga, ngunit madalas na hindi nabibigyang pansin na aspeto ng digmaan ng Ukraine sa himpapawid laban sa Rusya. Tingnan natin ng mas malapitan ang pag-atake at kung paano sistematikong ginagawang parang isang hiwa ng hinog na kesong Emmental ng Ukraine ang patong-patong na air defense ng Rusya. Noong Disyembre 2, naglabas ang Ukrainian Defense Intelligence Directorate ng video ng umano'y pagkasira ng Russian S-300, 5 air defense launcher at 2 Niobe-S, 5 radar station sa isang gabing pag-atake ng kanilang combat drone team sa Donbas. Sabi ng Ukrainian Defense Intelligence Directorate, nangyari ang pag-atake noong Nobyembre 29, tinarget ng magkakaugnay na pag-atake ang ilan sa pinakamahal at estratehikong bahagi ng air defense network ng Rusya bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na bawasan ang kontrol ng Rusya sa himpapawid ng sinakop nilang teritoryo. Matagumpay na tinamaan ng strike package ang Russian Sham-A-3 missile launcher, mahalagang bahagi ng S-300. 5. Surface-to-air missile system. Ayon sa ulat, ang launcher ay nasa aktibong tungkulin sa labanan noong oras ng tama na nagpapakita ng tamang timing at tactical na katumpakan ng operasyon. Malaking kawalan ito para sa Russia, pero hindi doon natapos ang pinsala. Bukod sa launcher, sinira rin ng mga drone ng Ukraine ang dalawang L-1, 25 Niobe-SV radar station. Ano ang mga kagamitang tinamaan ng Ukrainian Defense Intelligence Directorate drones at paano naapektuhan nito ang depensa sa himpapawid ng Russia? Ang S-305 na tinatawag ng NATO na surface-to-air 12 Gladiator o Giant ay hindi ang pinakabago o pinakamahal na air defense system ng Russia. Gayunpaman, tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyon o baka higit pa sa dolyar. 100 milyon ang isang buong baterya ng S-305 at nananatili itong mahalagang bahagi ng kasalukuyang depensa ng Russia. Lalo na habang natatagalan ang planong pag-upgrade sa mas moderno nitong mga bersyon. Ang S-400 at S-500, isa ito sa ilang mga variant ng S-300 family, isang serye ng mga long-range surface-to-air o surface-to-air missile system na dinevelop ng dating Soviet Union at ngayon ay ginagawa na ng Russia. Ang sistema ay ginawa para protektahan laban sa mga banta mula sa himpapawid gaya ng eroplano, cruise missile at ballistic missile. Hindi na ginagawa ang orihinal, pero aktibo pa ring pinananatili, ina-upgrade at ine-export ng Russia ang kasalukuyang stock nito. Sa mga panahong ito, lalo na laban sa Ukraine, pangunahing ginagamit ng Russia ang mga S-305 nito upang subukang ipagtanggol ang kanilang himpapawid laban sa mga drone ng Ukraine at High Mobility Artillery Rocket System, Storm Shadow, Scalp, Neptune, Flamingo, at iba pang uri ng misil at hybrid drone misil. Dahil long-range ang sistema, kadalasan itong nilalagay sa likod ng layered air defenses ng Russia, habang ang short-range systems ay nasa unahan. Ipinapakita ng tinamaang S-305 launcher ng Ukrainian strike sa Donbas, malapit sa front lines, na posibleng nauubusan na ng air defense systems ang Russia. Ang independenteng website na Oryx, na masusing nagtatala ng mga napatunayang pagkawala ng kagamitan sa digmaan sa Ukraine, ay nagbibilang ng 300 at 59 na Russian surface-to-air missile air defense systems na tinamaan ng Ukraine hanggang ngayon. Sa mga iyon, 200 at 69 nawasak, 62 nasira, 4 iniwan at 24 na samsam. Ayon sa Oryx,
Pito ng ₱83 loader para sa S-305 ang tinamaan ng Ukraine. Kaya ang huling tinamaan ay ika-8 na. Bagaman hindi pa ito nakatala sa site. Ang missile loader o launcher ay, syempre, isang mahalagang bahagi ng anumang surface-to-air missile system. Hindi mo naman basta-basta mapapaputok ang mga missile laban sa mga paparating na banta kung wala nito. Ang S-305 surface-to-air missile system ay may 5 pangunahing bahagi tulad ng missile loader, launcher, at mga missile. May command and control vehicle, radar system, at reloading vehicle sila. Gumagamit ang lahat ng bahagi ng special truck chassis mula sa 2 SP-2 Peon artillery system na may parts ng Russian T-72 o T-80 tanks. Ang plataporma ay pinapagana ng isang 840 horsepower na V840 diesel engine na kayang maghatid ng pinakamataas na bilis na 31 milya bawat oras at may saklaw na hanggang 300 milya. May 2 uri ng launcher, ang Siyam-82, surface-to-air, 12B Giant, at ang Siyam-83, surface-to-air, 12A Gladiator, na kamakailan tinamaan ng Ukraine. Ang Giant ay may 3 crew at integrated engagement radar. Ito ay dinisenyo para pabagsakin ang mga ballistic missile at may dalang 2 Siyam-M82 long-range missile para sa layuning iyon. Saklaw nito ang humigit kumulang 62 milya at altitude na 186 na milya. Ang Gladiator ay ginawa para tumarget ng eroplano, cruise missile, maliliit na ballistic threat, at drone. Hindi na praktikal ang paggamit ng mamahaling missile laban sa murang drone dahil sa cost-benefit ratio. May built-in radar ang Gladiator at 4 na Siyam-M83 medium-range missile na may mas maikling range at altitude na 45 at 155 milya. Mabagsik talaga ang mga missile. Ang Siyam-M82 anti-ballistic missile ay 300 at 25 talampakan ang haba, 3 talampakan ang lapad, at higit 10,000 libra ang bigat. May 300 at 30 libra na blast fragmentation warhead ito, na inangkop para sa mabilis na ballistic na target. Pareho ng warhead ang Siyam-M83 kaya epektibo rin ito laban sa eroplano at cruise missile. Mas maliit at magaan ang misil na ito. May 26 talampakang haba, 3 talampakang lapad, at 5,000 at 500 librang bigat. Automatikong gumagana ang mga launcher at kinokontrol ng Siyam-S400. 57 command post vehicle na siyang sentro ng baterya. May 7 tauhan itong nagbabantay ng hanggang 70 target nagtatalaga ng prioridad at nagkokordina ng sabayang paglulunsad. Ang ika-4 na bahagi ng baterya, ang radar, ay responsable sa pagsubaybay at koordinasyon at binubuo ng 2 bahagi. Ang Siyam-S15 surveillance radar ay may 4 na tauhan at nagbibigay ng maagang babala at target detection. May detection range ito na lampas 200 milya para sa eroplano, cruise missile, at 70 at 3 milya para sa ballistic missile. Ang Siyam-S15 sector surveillance radar ay para sa mabilis at mababang radar signature na target gaya ng warhead. 4 ang crew na kailangan at mas maliit ang saklaw, 100 at 800 at 37 milya, pero mabilis ang reaksyon. Kasama sa battery ang Siyam-T200, 34 reloading vehicle na may ekstrang misil at crane. May 2 variant ito para sa 2 magkaibang launcher. Isa ang may dalang 2 Siyam-M82 misil at isa naman ang may 4 na Siyam-M83 misil. Kaya nilang i-reload ang mga launcher sa 50 to 60 minuto o maglunsad ng misil gamit ang targeting data mula dito. Matibay ang sistemang ito kahit may kalumaan. Unti-unti itong ginamit at may ilang bahagi ng isinama sa air defense system simula 1,983. Sinimulan ang paggawa ng Siyam-M83 na misil noong 1986 at naipakalat ang sistema noong 1988 nang maging malaya ang Ukraine mula sa Soviet Union noong 1991 naman na nila ang mga S-300 system kasama ang halos 300 launcher dahil sa kakaunting banta mula sa mahinang pagbagsak ng post-Soviet Union, Russia, at mas mahalagang usapin gaya ng pagtatayo ng bansa na kailangang asikasuhin. Karamihan sa mga ito ay napabayaan at nasira. Nag-iba ang lahat noong 2000 at 14 matapos ang Maidan, pag-aneksa ng Russia sa Crimea, at pagsiklab ng digmaang sibil laban sa mga separatistang suportado ng Russia sa Donetsk at Luhansk. Natural lang na tumaas ang prioridad ng Ukraine sa air defense. Sa puntong iyon, kakaunti na lang ang gumagana. Inalis ng Ukraine ang tarpaulin at inayos muli ang stockpile ng S-300 ng salakay ng Russia
Nang lubusan ang Ukraine noong Pebrero 2022, may humigit kumulang 100 pa silang gumagana. Noong panahong iyon, ang S-305 ay isa sa kakaunting sistema na mayroon ang Ukraine para subukang pabagsakin ang mga ballistic missile ng Russia at mahusay itong nagamit ng Ukraine. Gayunpaman, mukhang particular na tinarget ito ng Russia, pati na rin ang iba pang air defense ng Ukraine sa kanilang unang pag-atake. Umaasang makakamit nila ang ganap na dominasyon sa himpapawid. Hindi bababa sa 21 Ukrainian launcher ang nawala pagsapit ng Abril 2022. Mabilis na ubos ang missile at walang opsyon para palitan dahil Russia lang ang gumagawa. Lalo na sa dami na kailangan noong Disyembre 2022. Naghahanap ang Ukraine ng dagdag na S-300 system at missiles. Habang nagsisimula ng dumating ang mga armas at air defense system mula kanluran. Mula sa manpads na balikat inilulunsad hanggang sa MAIM. 104 na Patriot surface-to-air missile system kasama ang lahat ng maiisip mo. At lahat ng uri ng mga bagong bagay na naisip ng Ukraine sa pagitan at habang tumatagal. Hindi tiyak kung ilan pang S-305 ang meron sa Ukraine. Pero dahil sa paubos na missile at mas malalakas na opsyon, malamang kakaunti na lang. Mahalaga ang papel nila sa Russia, ngunit malinaw na ginagamit pa rin ito gaya ng pinakahuling pag-atake. Bagamat mahirap makakuha ng eksaktong datos, tinatayang may humigit kumulang 50 S-300. 5 pala rin ang Russia na gumagana. Mas okay kung 49 na lang. Sa simula ng digmaan, marami silang nakaimbak na S-300 na mga misil na malapit na o halos tapos na ang kanilang buhay. Noong Setyembre 2022, sinabi ni Vadim Skubitsky ng Ukrainian Defense Intelligence Directorate sa Ukraine's Skopravda na ang dami ng mga misil ay depende sa kasalukuyang gamit ng Russian Federation. Kinuwenta namin na ang S-300 misil ay nakaimbak ng mahigit 30 taon, karamihan 35 hanggang 40 taon na. Dapat nang alisin ang mga misil na ito, pero ginagamit pa rin nila. Mayroon silang mga 7,000 nito, imbes na gumastos sa pagtatapon, pinapalipad na lang nila ito sa ating teritoryo. Kung bibilangin mo kung gaano karami ang ginagamit nila, aabot pa ng 3 taon ang mga misil na ito para sa kanila. Kahit hindi malinaw kung ilan pa talaga ang natitira nilang misil. Medyo naging optimistiko si Skibitsky kasi di pa rin matitira ang mga launcher malapit sa harapan kung ubos na ang mga misil na pwedeng ilunsad. Tama, mahalaga pa rin ang S-305 sa layered air defense ng Russia. Isa itong sophisticado, multi-layered at integrated na sistema ng depensa sa himpapawid na dinisenyo para lumikha ng anti-access area denial o A2 zones na mahirap pasukin sa malawak nitong teritoryo at forward deployed na rehiyon gaya ng sinakop na Ukraine. Ang estratehiya ay nakatuon sa lalim, redundancy, at magkakapatong na engagement para sa tuloy-tuloy na coverage at katatagan kahit may huminang layer. Pinagsasama nito ang long-range, medium-range, at short-range systems sa iisang command at control na naguugnay sa ground-based radar, airborne early warning aircraft, electronic warfare units, at air defense brigade. Ang pinakamataas na antas ay nagbibigay ng air defense bubbles na abot hanggang 500 milya ang diametro. Binubuo ang antas na ito ng long-range system gaya ng S-400, Triumph S-500, Prometei at S-300 VS ng Rusya. Ang medium-range na antas ay pangunahing binubuo ng S-300 at 50 Vityaz system na nagbibigay ng medium-range na coverage. Inangkop para labanan ng drone, cruise missile, at standoff weapon gaya ng JASM at Storm Shadow. Sa abot na 37 hanggang 74 milya at kapasidad na 12-16 misil na handang iputok. Ang S-300 at 50 ay mahalagang tulay sa pagitan ng long-range interceptor at point defense system. Karaniwang kasama ito ng mas lumang Sham K-37 BAK at mga variant na nagbibigay ng mobile mid-range depensa at mas malawak na radar sa claw. Panghuli, may near-field tier na binubuo ng short-range at point defense system gaya ng Sham K-33, OSA at S-100 at 25, Nava at ang Pantsir S-1. Nagpoprotekta ito sa mahahalagang pasilidad gaya ng base militar, paliparan, at command center. Lubhang mobile ang mga sistemang ito at karaniwang naka-attach sa ground forces, nagbibigay ng lokal na proteksyon laban sa mababang lipad na banta at precision-guided munition.
Ang advanced na radar network gaya ng NEBOM at Gamma series ay nag-uugnay at nagpapagana sa iba't ibang antas. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na maagang babala at kayang mag-detect ng stealth aircraft gamit ang multiband systems. Nagbibigay din ito ng targeting data sa lahat ng missile units para sa long-range tracking at coordinated engagement. Isinasama rin ng sistema ang electronic warfare or electronic warfare asset, batteries dense sets tulad ng Krasuka, Murmansk, BN at repellent upang gambalain ang mga satellite ng kalaban, global positioning system data links, radar ng mga eroplano at ang mga nakakainis, laging naroroon at lubhang mapanirang mga drone ng Ukranya. Ang dalawang L-1, 25 ni OBSV radar stations na tinamaan ng Ukranya ay bihira at mahalagang target. Ang pangunahing air defense radar ng Rusya tulad ng NEBO-M, NEBO-SVU, Protivnik G, Gamma S1 at 55ZH, 6 NEBO-M series ay bumubuo ng integrated multiband system para matukoy ang stealth at karaniwang banta. Ang NEOBSV ay isang mobile very high frequency band radar mula sa pamilya ng NEBO na may ibang tungkulin. Ang NEOBSV ay mahalagang bahagi ng integrated air defense ng Rusya, particular para sa kanilang puwersang panlupa. Ito ay long-range early warning at target acquisition radar, isang mobile 3-coordinate radar na idinisenyo para matukoy, subaybayan, at kilalanin ang lahat ng uri ng lumilipad na bagay tulad ng eroplano, helicopter, cruise, at ballistic missiles, at unmanned aerial vehicle. Espesyal ang kakayahan nitong matukoy ang low observable at stealth na eroplano gaya ng B-2 Spirit F-22 Raptor at F-35 Lightning II. Dahil sa operasyon nito sa very high frequency band, ang radar ay nakakabit sa isang 4 na axle na chassis ng truck na kamas na nagbibigay dito ng kakayahang maging mobile at mabilis na maipwesto na may setup time na mula 10 hanggang 15 minuto. Ang sistema ay pinapatakbo ng 3 tao at kayang mag-operate ng tuloy-tuloy sa mahabang panahon, kabilang na ang matagal na panahong naka-duty sa labanan. Sa performance, kahanga-hanga sa papel ang NEOBSV. Iniulat na kaya nitong subaybayan ang 300 air targets sabay-sabay. May detection range na 300 at 10 milya at maximum altitude coverage na 40 milya. Nagpapadala ang sistema ng impormasyon sa command center at air defense system, gaya ng S-305, long range, at Pantsir S-1, short range. Sa madaling salita, ang pagde-deploy ng sistemang ito sa mga estratehikong lugar tulad ng Donbas at Crimea ay may mahalagang papel sa pagpapahintulot sa Russia na mapanatili ang no-fly zone at makapag-koordina na ng air defense sa loob ng daan-daang milya. Totoo, bihira at mahal ang mga ito, kaya ang pagkawala ng isa ay iba sa karaniwang istasyon ng radar. Noong 2016 kumuha ang Rusya ng 6 na L-125 Niobe SVEP radar stations at natapos ang delivery noong 2018. Ito ang mga unang seryang unit na ipinadala para sa pagsasanay sa mga operational na base sa iba't ibang militar na distrito. Bagamat classified ang eksaktong bilang ayon sa open source, limitado ang fleet at malamang nasa single digit hanggang mababang double digit lang dahil sa mahalagang papel at komplikadong produksyon. Ang pagbagsak ng Ukraine kahit isa ay katumbas ng 10% o higit pa ng buong fleet. Bukod pa rito, malamang na napakahirap at napakamahal din palitan ang mga ito dahil sa komplikadong sistema at mga espesyal na bahagi na marami sa mga ito ay maaaring nasa ilalim ng mga sanksyon. Malamang mababa ang produksyon, mga 1 hanggang 6 na unit lang bawat taon. Nagsimula ang seryeng produksyon noong 2016 ngunit hindi na ibinunyag ang dami ng produksyon mula noon. Ang kasalukuyang halaga ay hindi rin tiyak ng kahit sino. Noong 2016 ang halaga. Kada unit sa kontrata ay nasa dolyar. 6-7 milyon base sa palitan ng 2,000 at 17-28. Ayon sa ilang kanluranin at Ukrainian source, tinatayang dolyar 100 milyon ang halaga ng pagpapalit ng sistema ngayon. Baka mas mataas ang gastos sa deployment, integrasyon, or nalilito lang sa ibang NEBO series radar gaya ng NEBO-U. Gayunpaman, malamang na mas malapit ang totoong presyo ng bawat unit sa orihinal na presyo kaysa sa dolyar 100 milyon. Ang pagkasira ng kahit isang Niobe SV ay malaking kawalan sa taktika at estratehiya ng Russia dahil sa kanilang kakaunting bilang at mataas na teknolohikal na halaga. Ang pagkawala ng bawat unit ay nagpapahina sa kakayahan ng kabuuang layer defense
na makadetect at magkaroon ng situational awareness na nagdudulot ng mga bulag na bahagi sa air coverage. Dahil dito, umaasa sila sa luma at di gaanong mahusay na radar na nagpapababa pa ng kalidad ng coverage at nakakaistorbo sa koordinasyon ng radar at missile systems. Dahil dito, tuloy-tuloy ang paghina ng mga sektor ng air defense. Kung masakit mawalan ng Niobe SV, isipin mo pa kung dalawa ang nawala. Ayon sa Ukrainian Defense Intelligence Directorate, ang mga ganitong pag-atake ay nagpapahina sa kakayahan ng kalaban na kontrolin ang himpapawid sa Donbas at nagbubukas ng pagkakataon para sa mga bagong operasyon ng depensa ng Ukraine. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga radar at mga launcher, mukhang isinusulong ng intelihensya ng Ukraine ang estratehiyang unti-unting pahinain ang sistema imbes na wasakin ito pa isa-isa. Ang pagtanggal sa parehong mata at kamay ng air defense network ng Russia ay labis na nagpapahina sa kakayahan nitong tumugon sa pag-atake. Linisin ang himpapawid para sa abyasyon ng Russia at protektahan ang mga lohistika o command sa okupadong teritoryo. Nahihirapan na ang Russia na makasabay sa lalong nagiging epektibong mga pag-atake ng Ukraine na umaabot pa sa mas malalim na bahagi ng kanilang likuran. Susuriin natin kung gaano pa kalaki ang naging epekto ng mga pinakabagong pag-ataking ito sa kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang sarili laban dito. At syempre, patuloy namin kayong bibigyan ng update. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel para hindi kayo mahuli at maraming salamat sa panonood.